Mapagpalang araw po o gabi sa ating lahat. Welcome po muli sa ating midweek fellowship. At dahil live streaming pa rin po tayo, i-like po natin at i-share ang live streaming ng fellowship na ito sa lahat ng ating mga kakilala. At sa atin pong pagpapatuloy, tara na po, sabayan po natin ang ating The Anointing Band sa kanilang pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng spiritual na ating. Purihin po muli natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
dakila ang iyong pag-ibig. Ika'y mabuti, ika'y tapat, ika'y dakila sa lahat. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy ngayon kayo aming papupurihan. Patuloy ngayon kayo aming aawitan. O Panginoon, napakabuti mo sa aming buhay. Sa bawat paggising, isang umaga, Panginoon, na puno ng pag-asa at pag-ibig mo. Sa bawat hakbang, Panginoon, andun ang pag-iingat mo. O Diyos, hindi ka nagkukulang at higit pa sa sapat, Panginoon, yung tinatanggap namin. Tunay nga, O Diyos, dakila ka. At sa lahat ng tinatanggap namin, Panginoon, naniniwala kaming hindi kami karapat-dapat sa lahat ng ito, sa lahat ng biyaya, Panginoon. Ngunit dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, hallelujah, dahil sa dakilang pag-ibig mo, narito kami ngayon, Panginoon, punong-puno ng kagalakan ng aming mga puso na nagpapasalamat, Lord. Salamat, Panginoon, dahil kami pinili mo, dahil kami tinawag mo. Panginoon, thank you for this privilege to worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord, for the freedom, Panginoon, na makapagpuri at makapagpalakpak sa iyo, Panginoon. Maitaas ang iyong pangalan, higit sa lahat mong pangalan. Panginoong Jesus, sa oras na to, wala kami pang gagawin pa, kundi papupurihan ka. Tataas ang iyong pangalan, higit sa lahat mong pangalan. The name above all names, Panginoon. Walang iba kundi ikaw, Jesus. Sa aming pagpupuri, maibalik namin sa iyo pinakamataas na kapurihan, Panginoon. Sa aming pag-awit, Panginoon, mahihag namin na iyong kabutihan at katapatan. Kaya minsan pa, Panginoon, dinggin mo ang aming pusong nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo. Dinggin mo ang aming awitin na inaalay lamang namin sa iyo, Panginoon. Narito kami sa iyong harapan, Panginoon, nagpapakumbaba at nagpapasalamat. Sa iyo lamang, Jesus, kapurihan at pasasalamat. Hallelujah. Minsan pa mga kapatid, sama-sama nating itaas ang ating boses, ang ating mga kamay, ang ating mga puso't buhay sa ating Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon at magpakailanman, di ka nagbabago, O Panginoon. Ikaw
kabutihan mo kailanman ay di nagkulang. Tulong mo'y sapat sa aking pangangailangan, laging gabay sa aking daan. Pangako mo sa akin hindi iiwan, patuloy ito'y aking panghahawakan. Kahit anong unos, ika'y aking kasama sa buhay ko, Jesus, ika'y dakila. Sinasamba kita, Panginoong Jesus, mapupurihan hanggang hininga ay lumipas. Maglilingkod sa'yo na buong puso, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Sinasamba kita, Panginoong Jesus, mapupurihan hanggang hininga ay lumipas. Maglilingkod sa'yo na buong puso, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Maglilingkod sa'yo na buong puso, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Sama-sama na itaas ang ating tinig sa Diyos. Hallelujah! natin muli ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Nawa po, naihanda na po natin yung ating mga sarili
pagkatapos natin sumabay sa ating dakilang band sa kanilang pagpupurit, pasasalamat sa ating Panginoon. At ngayon naman po, ituon po natin yung ating mga puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos na ibabahagi sa atin ng ating kapatid na si Brother Alex Santos sa ating series na The Parables About Faith and Prayer, sa ating topic na The Pharisee and the Tax Collector. Purihin po natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Isang mapagpalang hapon po at gabi sa ating lahat at araw po sa mga kapatid namin sa ibayong bansa. Tayo po ngayon ay muli pinagtipon ng Panginoon para po patuloy na matuto at makarinig ng kanyang mga salita. Amen? So sa oras pong ito ay inaanyayahan ko po kayo sa isang panalangin. Nawa po ang pagpapala po ng Panginoon ang patuloy na sumama sa atin nang sa gayon po tayo po ay patuloy na lumago sa kaalaman. Sama-sama po tayong manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat Panginoon sa oras na ito na kami po ay tinipon mo at pinag-isa bilang mga anak na nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong kadakilaan. Sa oras na ito, Ama, tanging karunungan mo lamang ang aming matutunan at nawa, Panginoon, ikaw ang patuloy na magbigay sa amin ng kakayanan at lakas para, Lord, maibigay namin sa iyo ang karapat-dapat na pagsamba at karapat-dapat, Panginoon, na pagpupuri. Lord, sa patnubay ng Espiritu Santo, ikaw, Panginoon, ang magpaunawa sa amin ng mga dapat naming matutunan at naniniwala kami, Panginoon, na hindi ang karunungan ng tagapagsalita, kundi ang tanging karunungan mo lang, Panginoong Hesus, ang aming maisa sa puso at matututunan. Iukit mo ito sa aming mga puso, itanim mo ito sa aming mga isip, nang sa gayon, Panginoon, kami ay patuloy na lumago at matuto. Sa iyo pong papurit pagsamba, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at nawa po lahat po ng kasama namin ngayon sa online, na-share na po natin itong ating, alam ko YouTube tayo, no? YouTube live na ito. Napakahalaga po na tayo patuloy na nagagamit ng Panginoon sa pagpapahayag ng mabuting balita. Amen? So tayo po ay nasa serye na Parables About Faith and Prayer. So last week po, nakita na natin na naumpisahan na po natin itong parable na ito tungkol sa pananampalataya at panalangin. At isang panibagong parable na naman ang matututunan natin sa oras na ito na sa biyaya at pagpapala ng Panginoon, tayo'y gagabayan niya tungo sa pagkaunawa at tungo sa buhay na nakalulugod sa Kanya. Amen. So sa oras pong ito, ang ating pong magiging paksa ay tungkol sa Parable of the Pharisee and the Tax Collector. Ang talinhaga tungkol sa isang pariseyo at sa isang maniningil ng buwis. At ang magiging sentro po ng ating talakayan ay kung paanong itinataas ng Diyos ang mga taong nagpapakumbaba. Amen. So, ito pong parable na ito ay mababasa natin, mga kapatid, sa Lucas chapter 18, verses 9 to 14. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sinabi rin niya, ang nagsasalita ay si Jesus, sinabi rin niya ang talinhagang ito sa mga taong matuwid ang paningin sa sarili at hinahamak naman ang iba. So ito po, very intentional yung pagkakaturo ni Kristo tungkol sa talinhagang ito. Ito daw ay para sa mga matuwid ang tingin sa sarili or sa ibang salin ay yung mga self-righteous, samantalang hinahamak ang kanilang kapwa. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseyo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang pariseyo at nanalangin ng ganito. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya
mangangalo niya o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. Dalawang beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo, di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, "O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang pariseyo, sapagat ang sinumang nagmamataas ay ibinababa at ang nagpapakababa ay itataas." Ang mabuting balita ng Panginoon. So dito po sa talinhagang ito, makikita natin na meron po tayong dalawang character, yung maniningil ng buwis at yung pariseyo. At ang mensahe daw na ito ay para sa mga taong mataas ang tingin sa sarili, and later on, mas maintindihan natin ng Panginoon bakit niya itinuro ang talinhagang ito. Makikita po natin dito kung paanong manalangin ang dalawang uri ng tao, And later on, we will understand kung bakit ang Diyos ay mas nalulugod sa mga taong nagpapakababa. Alam niyo po, minsan siguro mapapaisip tayo, nalulugod kaya ang Diyos sa aking panalangin? Minsan po ba naitanong nyo na yung sa sarili nyo yun? Ito bang paraan ko ng pagdarasal? Yung aking bang mga sinabi sa aking panalangin ay nakipagbigay ng kaluguran sa Diyos? Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa panahon na kung saan iba't ibang uri ng paraan ng pananalangin po ang natututunan ng tao. Diba? At tayo din po ay nabubuhay sa daigdig na para bagang pag hindi acceptable yung paraan mo ng pagdarasal, pag hindi acceptable yung paraan mo ng pangungusap, di ba parang madali kang husgahan ng tao. Saka para bagang sa panahon natin ngayon, kahit nung panahon ng Panginoong Jesus, ang tao po ay madaling humusga, Nandiyan yung paghusga sa kung ano-anong bagay. Pero dito makikita natin, ano bang uri ng panalangin or ano ba yung posture in prayer na nakikita ng Diyos sa atin? Kasi makikita niyo po, pag tinignan po natin kung para kanino yung talinhaga, ang sabi ni Jesus, sinabi rin niya ang talinhagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ng iba. Bakit ba gustong magturo ng Panginoong Jesus ng isang bagay ukol sa panalangin sa mga taong ang tingin sa sarili ang tataas? Kasi mga kapatid, sa mundo natin ngayon, we often judge by what is seen. Lagi tayong nakatuon dun sa paghusga natin sa itsura, di ba? O, hindi maayos ang kasuotan mo sa pananalangin. Minsan yung tono, kailangan para bagang mangiyak-ngiyak yung nagdarasal. O kaya naman yung eloquence, yung paraan ng pagsasalita, yung tatas, yung mga salitang ginamit. Yun yung natin yun yung tinitignan natin sa pananalangin Pero mga kapatid, sa totoo lang po, if we are going to analyze later on, lalo na pag nag-dive deeper na tayo dun sa pag-aaral ng talinhaga, you will find out that God sees the heart. Puso po ang nakikita at tinitignan ng Diyos. Ang sabi po sa Santiago 4:6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Ang mensahe ni Santiago sa verse na ito ay pinakikita na ang Diyos hindi tulad ng tao.
Na di ba ganyan tayo, no? Halimbawa, kakausapin mo si Mayor. Di ba kailangan maganda bihis mo, kailangan pinagplanuhan mo, pinag-isipan mong mabuti yung sasabihin mo, practice pa natin kung minsan, di ba? Kailangan yung tono maayos, hindi para bagang amayabang, di ba? Ganyan tayo sa mundo eh. Pero sa pananalangin mga kapatid, kailangan maging maliwanag sa atin. Ito nakasulat din po sa Bible eh. Sa Samuel, puso ang tinitignan ng Diyos. Ay sa unang hari, kalawang hari, puso po ang tinitignan ng Diyos. Kaya nga dito sa talinhagang ito, china-challenge ni Jesus yung mga mataas. Na baka inaakala ninyo, kayo ay nakabihis ng marangya, kayo ay magandang magsalita, at marami kayong sinasabi sa inyong panalangin, kayo ay pinakikinggan ng Diyos. Napakaradikal po ng turo ni Kristo sa talinhagang ito na gustong ipakita ni Kristo na ating Panginoon. He wants us to radically be reminded that the heart's posture in prayer is far more important than the physical posture or our performance. Minsan kasi pinagtatalon-talonan ba, paano ba manalangin? Nakataas ba kamay? Hawak-hawak ba ang kamay? Di ba? Narinig ko na rin po yung ano na yan eh. Pinagtatalunan sa Facebook. Pag inaawit daw ba yung ama namin sa misa, kailangan hawak-hawak kamay, nakaganyan ba or nakaganyan? Pero mga kapatid, in this parable, gustong ipakita sa atin ng Diyos that in prayer, it's our heart that is being looked into by our God the Father than our physical posture and performance. Puso po ang tinitingnan ng Diyos. Ano ba ang laman ng puso mo? Nakatono ba ang puso mo? Hindi kung ano ang bihis mo, ang ganda mo. Kaya nga dito ipinakita dalawang uri ng nilalang eh. Isang pariseyo, marangya, magandang magsalita, aral sa mga kautusan ng Diyos. At isang maniningil ng buwis na sa panahon po ng mga Hudyo, ang tingin po sa mga maniningil ng buwis ay matindi ang kasalanan sa Diyos. Kasi ginigipit nila ang bayan ng Diyos, nagnanakaw sila sa kaba ng bayan. Kaya nga si Sakeo, di ba, ang baba ng tingin nila. Kaya nga nung si Kristo ay pumasok sa tahanan ni Sakeo, di ba? Anong sabi ng mga tao? Bakit siya sumasama sa isang makasalanan? Dito po sa parable na ito, tuturuan tayo ng Panginoon sa dalawang uri ng puso, dalawang uri ng panalangin, pero sa iisang Diyos na nakakakita higit pa sa kaya nating sabihin, higit pa sa mga salitang lumalabas sa ating mga bibig, at higit pa sa mga gawa na ginagawa nating patay. Kailangan ba talaga ng Diyos ng mga extravagant act when we are praying? Ano ba yung tunay na nagmamatter sa Diyos? Una po nating talakayin yung pariseyo. Bakit gumamit ang Diyos ng pariseyo? Kagaya nga po ng binanggit ko kanina, yung Pharisee sa lumang tipan. At tignan natin, basahin natin kung paano dinescribe at kung ano ang paraan ng pananalangin ng isang pariseyo. Ang sabi sa Lucas 18, pag tinignan po natin sa verse 11, ang sabi, tumayo ang pariseyo at nanalangin ng ganito. Talagang tumayo pa, So kailangan nasa dambana, nasa Bible yan Ang gusto pa yung mga nasa dambana, gusto pa yung nasa kabisera at nakikita ng mas maraming tao, di ba? Oh Diyos, di ba? Napaka-ritual, nung paraan ng pagnanalangin. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalo niya o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito.
Hindi lang hinisgahan yung mga tao sa paligid niya, pati yung katabi, hindi na nahiya. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng ika-10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Mga kapatid, the Pharisee is not praying to God. If you are going to analyze the kind of prayer that the Pharisee was uttering, is a prayer not intended for God, but a prayer intended for himself. Yung panalangin po ng Pariseyo ay panalangin tungkol sa kanyang sarili, hindi po panalangin tungkol sa Diyos. Kasi kung titignan niyo po, yung mga laman ng panalangin ng Pariseyo, puro tungkol sa sarili niya. Di ba? Ibang-iba sa itinurong panalangin sa atin ng Panginoong Hesus. Di ba? Ano ang sabi? How did Jesus pray? Paano tayo tinuruan ng panalangin ni Kristo? Ama namin, sumasalangit ka. Doon pa lang sa umpisa ng panalangin, makikita mo na ang panalangin ay punong-puno ng pagkilala sa Diyos. Diba? Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Pero paano nagdasal yung Pariseyo? Sambahin ang ngalan ng Pariseyo. Kulang na lang, gusto niya sabihin sa Diyos, baka naman pwede mo na akong purihin. Wala akong nakikita at wala akong narinig dito sa panalangin ng Pariseyo tungkol sa Diyos. Puro tungkol sa kanyang sarili. His prayer was full of comparison, full of pride, and self-righteousness. Natatawa tayo mga kapatid, pero mag-ingat tayo. Kasi hindi man ganyan ang laman ng ating panalangin, baka minsan nadadaya din tayo sa ating panalangin. Kagaya na lamang nung panalangin na ang laman is, Lord, mabuti naman akong tao, bakit ako pa ang tinamaan ng sakit? Mga kapatid, pag ganun ang laman ng ating panalangin, mag-isip tayo. So kung mabuti kang tao, kanino dapat mapunta yung sakit? Sa masama? Sino yung tinutukoy mong masama? Yung kaaway mo? Yung naninira sa'yo? Nag-ingat po tayo sa mga ganong uri ng panalangin. O kaya naman yung mga panalangin na humihingi tayo ng tulong sa Diyos, humihingi tayo ng provision sa Diyos, humihingi tayo ng regalo sa Diyos, tapos para bigyan tayo ng Diyos, sasabihin natin lahat ng ginawa natin. Panginoon, naglilingkod ako sa iyo. Panginoon, nagbibigay naman ako sa simbahan. Panginoon, nagtatights naman ako, pagpalain mo ako. Kaya nga po, di ba sa church ng lingkod, lagi namin kayong tinuturuan, yung pagtatights, yung pagbibigay sa gawain ng Diyos, hindi iyan para kapagpalain. Iyan ay ginagawa mo dahil nagpapasalamat ka sa Diyos. Out of gratitude. Out of willingness to honor God for who He is. Yung pagpapala, automatic na darating yun. Hindi mo kailangang ibalik yun sa Diyos. Gagawin ng Diyos yun. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga sinasabi sa panalangin. Baka nagmumukha tayong Pariseyo na binibilangan natin ng Diyos, nililistahan natin ng Diyos ng ating mga nagawa at mabuting nagagawa para sa Kanya para lang makatanggap tayo ng pagpapala at biyaya. Ang nakalulungkot pa minsan, ikinukumpara natin ang ating sarili sa iba. Bakit ako? Bakit sa akin? Kanino gusto mo? Sino yung tinutukoy mo na dapat sa Kanya ba? Hindi sa'yo, sa Kanya ba dapat? So mag-ingat po tayo mga kapatid. Huwag tayong magkaroon
ng mataas na kumpiyansa sa ating sarili at nawawala na ang kumpiyansa natin sa Diyos. Na para bagang pag hindi mo sinabi na, Lord, naglilingkod naman ako. Lord, nagbibigay ako sa simbahan. Lord, tumutulong ako sa nangangailangan. Bekenemen. Ibig sabihin, kung di mo sasabihin yun, hindi maaalala ng Diyos, hindi makikita ng Diyos. So, ang kumpiyansa mo sa sarili mo, wala sa Diyos. Mag-ingat po tayo. Muli nating, tingnan, i-recite ko po yung Ama namin, tingnan nyo kung meron doon na tungkol sa sarili natin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo. Diba? Hindi sinabing mapa sa iyo ang paglilingkod ko. Sa kakisigan at kalakasan ko ay inihahandog ko sa iyo itong mga mabubuting ginawa ko. Yung ba hindi? It's the other way around. Mapa sa amin ang kaharian mo. Ibig sabihin, hindi yung kagustuhan ko, hindi yung pangunguna ko, hindi yung pagkontrol ko sa nangyayari sa buhay ko, kundi let His kingdom, thy kingdom come. Let He be my king. Let His kingdom reign. Hindi ako. Let His will reign, not my will. Yun eh. So hindi tungkol sa atin. Di ba? Dumating nawa ang kaharian mo, mapa sa amin, sundin ang loob mo. Hindi loob ko, hindi kagustuhan ko. Dito sa lupa ng para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Diba? Hindi yung Lord, nagbibigay ako sa iyo. Nag-aayuno ako. Nag-iika po ako. Hindi yun panalangin. Ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Yung patuloy na pagkilala natin sa kabutihan ng Diyos. Na kung hindi dahil sa kanyang pagmamahal at pag-ibig sa atin, wala tayong tatamuhing kapatawaran at pagpapawalang sa para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Mga kapatid, that's part of prayer is not about para bang ipinamumukha mo sa Diyos na nagpapatawad ka naman. No. It's a continued reminder to us na we need to forgive because we are forgiven. Di ba? Ilayo mo kami sa lahat ng masama. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Nasaan doon sa prayer ni Jesus na itinuro sa atin na kung saan ang gusto niya magkumpara tayo. Mas makita natin mas magaling tayo sa iba, mas mabait tayo sa iba, mas mabuti tayo sa iba, mas may bentahe tayo sa iba. Kaya dapat tayo ang pakinggan. Mga kapatid, ang sabi sa Isaiah 64 verse 6, kung ang pinagmamalaki mo, mga magaganda mong ginawa sa Diyos, ang sabi sa Isaiah 64 verse 6, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Kaya wag tayo magkukumpara, wag tayo magmamalaki. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ng katulad. So bakit may pagmamalaki? Bakit mo ilalatag sa harapan ng Diyos para ka lang pakinggan? Ang tingin pala ng Diyos dyan ay maruruming basahan. Kaya pag tayo nagdadasal at ninunumerohan natin ng Diyos at nililistahan natin siya ng mga ginagawa nating mabuti, what you are offering to Him are filthy rags. Hindi po yung mabubuting ginagawa mo ang kailangan ng Diyos. God wants humility. Kaya nga pag tinignan mo yung the Lord's Prayer, it's all about asking. Bigyan mo po kami ng kakanin. Dumating nawa sa amin ang iyong kaharian. Patawarin mo kami. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masama.
Puro pagpapakumbaba and intimacy. Gusto ng Diyos, relasyon. Kaya nga, paano sinimulan yung prayer? Ama namin. Relationship. Anak ka ba ng Diyos? Kaya mga kapatid, hindi naman pagandahan ng salita sa prayer. Puso po ang tinitingnan. Our posture should be our heart. Amen. Kaya nga po, ang sabi sa Kawikaan 16:18, ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak. At ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. So wag tayong tumulad sa pariseyo na ang lahat tungkol sa kanyang sarili, sa kanyang ginagawa, sa kanyang mga nagagawa para sa Diyos. Hindi po iyon ang dahilan kung bakit tayo pinakikinggan ng Diyos. He is not impressed by external piety when the heart is puffed off. Kung ampaw naman ang puso mo, walang laman, wala si Kristo, walang appreciation sa kabutihan ng Diyos, lahat ng yan paimbabaw lamang. Prayer is not a report card, but a place of surrender. Huwag nating isipin na sa paglapit natin sa Diyos, ang gusto ng Diyos or ang hinihintay ng Diyos, ano lang yung mga nagawa mo para sa Kanya. Pwede mong ikwento. Ako minsan nagkikwento ako sa Diyos ng mga successes ko, ng mga victory ko. And you know how do I pray pag nagkikwento ako sa Diyos? Nagpapasalamat ako. Lord, salamat. Kung di mo ako sinamahan, kung di mo ako tinulungan, hindi ko magagawa yung task na yon. Lord, hindi ako makakapasa sa board exam kung hindi mo ako sinamahan at tinulungan. Lord, alam mo, wala akong review. Alam mo, Lord, mahina ako. Lord, alam mo, wala akong alam. Pero Lord, salamat, tinulungan mo ako. Pwede naman eh. Pwede namang magkwento ng mga tagumpay sa Diyos eh. Pero as you say those words of successes, hindi mo nakakalimutan that a prayer is a place of surrender. Na Lord, ito inilalahad ko sa iyo. Tulungan mo ako. Samahan mo ako. Kaya nga nakita nyo, yung tax collector, yung makasalanan, natuwa sa kanya ang Diyos eh. Ano ba laman ng prayer ng makasalanan? Samantala, sa verse 13, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo, di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa aking na isang makasalanan. Mahabag po kayo sa akin. Very passive. Kaawaan mo ako, Panginoon. Walang tungkol sa sarili niya, kundi ang sabi pa niya, ako'y isang makasalanan. Na sa sobrang pagpapakumbaba, hindi siya makatingin sa Diyos. Hindi niya maiharap yung kanyang mukha sa Diyos. Hiyang-hiya siya. At dinadagukan niya ang kanyang sarili. A place of surrender is a prayer kung saan yung posture natin is a posture of brokenness, is a posture of reverence. Pag tayo po lalapit sa Diyos, dapat lumapit tayo ng may pagsamba, may pagpapakumbaba,
may pangangailangan. Yung bang, yung tingin mo sa sarili mo, wasak, kaya ka lumalapit sa Diyos. Kaya nga di ba? Dahil hindi mo kaya na mabuhay sa sarili mo, hindi mo kayang magtiwala sa karunungan mo, hindi mo kayang pamahalaan ang buhay mo ng mag-isa, kaya ang dasal mo, dumating nawa ang kaharian mo dito sa lupa para nang sa langit. Kasi it's a place of surrender and brokenness. Lord, kahit matalino ko, I'm broken. Lord, kahit na magaling ako, I'm broken. And I can't revere myself. I can't recognize, I don't have confidence sa lahat ng meron akong merito. I am broken. Kaya ang dasal ko, Panginoon, dumating nawa ang kaharian mo dito sa lupa para nang sa langit. So that it is your kingdom, it is your will, it is your plan that governs and guide me through. Lord, kahit marami akong pera, kahit meron akong magandang trabaho, bigyan mo ako ng kakanin sa araw-araw. Kasi alam ko yung pagkain nagmumula sa iyo. Hindi yung pagkain nagmumula sa lakas ko at galing ko ang tunay na magbibigay ng kabusugan sa akin. Kasi Lord, yung pera ko, yung lakas ko ang kaya lang busugin physical kong katawan. Pero yung pagkain nagmumula sa iyo, Panginoon, ay pagkain bubusog sa aking katawan, espiritu at kaluluwa. Lord, hindi ako malakas. Kaya ilayo mo ako sa tukso. Lord, hindi ko alam ang aking hinaharap sa sarili kong kapangyarihan at lakas. Kaya't iadya mo ako sa lahat ng masama. That's prayer. It's a place of surrender. When you see yourself broken apart from God, isang lugar ng pagsusuko na nakikita mo ang sarili mong wasak at sira, hiwalay sa Diyos, wala kang magagawa. At yan ang ginawa ng maniningil na buwis. Ang sabi nga sa awit 51:17, ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat ay ang pakumbaba't pusong mapagtapat. His prayer may be short, but it's sincere. Maaring maikli, pero punong-puno ng puso at kapakumbabaang umaasa sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga makita nyo dito, ang sabi lang niya, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Yan po ang panalangin kinalulugan ng Diyos. Yung paghingi niya ng awa, yung pagkilala niya na sa isang makasalanan, ay isang palatandaan na ito po ay pagpapakita na kailangan niya ang Diyos sa kanyang buhay. Samantalang yung Pariseyo, parang hindi na kailangan ng Diyos eh. Kaya kasi nga, magaling siya, nagtatay siya, nagdadasal siya, nag-aayuno siya, hindi siya makasalanan, hindi daw siya magnanakaw, hindi daw siya mandaraya, hindi daw siya maniningil ng buwis. Di ba? Kaya tayo mga kapatid, matuto tayo dito sa maniningil ng buwis. Ang tunay na nakalulugod na paglapit sa Diyos at panalangin sa Diyos ay isang panalangin na kinikilala mo na hiwalay sa Diyos, wala kang magagawa. Kaya wag po kayong matakot lumapit sa Diyos pag marami kayong problema. Huwag niyong isipin na para bagang inaabuso niyo ang Diyos kapag lumalapit lang kayo pag may kailangan kayo. Gusto ng Diyos yun. Kailan kayo lalapit?
Mas gusto ng Diyos yun. May problema ka, may sakit ka, may pagsubok ka, magulo pamilya mo, may problema ka sa anak, sa asawa, huwag kang matakot sa Diyos. Kasi hindi tatanungin ng Diyos, ano ba ginawa mo? Naging mabuti ka ba? Naging mabait ka ba? Kasi hindi nga ito pagre-report eh. Ang pananalangin ay paghingi ng awa sa Diyos, paghingi ng tulong sa Diyos, isang lugar na kung saan isusuko mo sa Diyos ang lahat at hihingi ka ng tulong at malasakit. Kaya wag na wag po tayong magdadalawang isip at mag-aatubiling lumapit sa mahabaging trono ng Diyos sa panalangin. Sapagkat doon ang sabi sa Hebreo 4:16, makasusumpong ka ng habag at awa sa panahong kailangan mo. Amen. Sabi nga dito sa Roma 3:24, lahat naman tayo nagkasala eh. So huwag mong isipin na, kaya siya siguro pinakikinggan dahil siya mabait, kasi siya pariseyo, kasi siya maraming mabuting ginagawa. Siguro si Brother Alex, ganito, ganyan. Mga kapatid, alam niyo, hindi po masamang manghingi ng prayer, no? Kagaya lalapit kayo sa amin, di ba? Meron pa nga tayong ministry ng prayer leading. Tapos lalapit kayo kay Brother Alex. Pag-pray mo nga po ako, pag-pray mo nga po yung anak ko. Lalapit tayo kay Brother Tonton, kay Brother Bobby. Okay lang po yun, wala pong masama doon. Tayo po ay, ang ating pong faith about that is a declaration yung sinasabi sa Bible na kung meron sa inyo ditong dalawa o higit pang magkaisa sa panalangin. So humihingi kayo ng prayer sa amin, hindi dahil hindi kayo pakikinggan. Ito lang po i-correct ko sa inyong thinking. I want to correct this thinking. Baka po kayo ay humihingi ng panalangin sa amin kasi sinitignan nyo mas pakikinggan kami kaysa sa inyo. Pag ganyan po ang thinking ninyo, para kayo yung pariseyo din. Hindi nyo lang kaya, pero kaya lumalapit kayo sa iba. Mga kapatid, that's not the gist of that prayer, no? Kaya kayo lumalapit sa iba para sa panalangin, sapagkat ang sabi ng Diyos sa Biblia, ang sino man sa inyo dito sa lupa na dalawa o higit pang magkaisa sa panalangin. So ang hinihingi mo is unity in prayer. It's a declaration that you are broken, I am also broken, and because we are broken, we are seeking God's provision in our lives. Gusto ko pong i-correct yon. Wag na wag kayong lalapit sa prayer leading at wag na wag kayong lalapit sa akin o sino mang preacher or core group para ipagdasal kayo kasi ang tingin ninyo hindi kayo pinakikinggan ng Diyos. Mali po yon. That should not be your thinking. Pag ganyan ang thinking nyo, wala kayong pinagkaiba doon sa Pharisee. Hindi lang sarili nyo, pero yung iba binibilangan nyo. Wag na wag nyo po kami bibilangan aming ginagawa dahil kahit minsan, yan ang pinakaayaw naming mangyari sa aming buhay ng paglilingkod. Yung magbilang kami. Ayaw naming maging pariseyo. Kayo naman pala, binibilangan nyo kami. Kaya kayo nagpapapray sa amin kasi nagpe-preach yan. Wag po. Tayo ay humihingi ng panalangin sa iba to show unity in prayer. Not because we are more worthy than you. No, that's wrong. Kasi ang sabi, lahat naman tayo eh. We've been there all. Wala pong mas mabait sa paningin ng Diyos. Lahat tayo pantay-pantay. Kasi lahat tayo umaasa lang sa kagandahang loob ng Diyos. Ngunit ang kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Jesucristo. Ako, ikaw, yung pariseyo, kung magpapakumbaba lang yon, pantay-pantay tayo. Itinuturing ng Diyos na matuwid dahil hindi sa ginawa natin, hindi dahil lamang sa kagandahang loob niya. Dahil siya'y mabuti, dahil siya'y mapagmahal, dahil siya'y Diyos ng pag-ibig. God hears the heart that is humble,
repentant, and aware of its need for grace. It's all about grace. Amen. Kaya po, tularan natin yung tax collector. Hindi ko sinabing tularan na magnakaw kayo, no? Magpakasama kayo, no? Sa paglapit natin sa Diyos, lagi sana nating makita yung pangangailangan natin sa Diyos. Kahit pa nandun ka na sa tuktok ng tagumpay, kahit sa tingin mo ikaw na yung pinakamagaling, pinakamabait, pinakamasipag sa gawain ng Diyos, worship leader ka na, ministry chair ka na, preacher ka na, 10, 20 years ka ng core group, hindi sana natin makita ng mga pribilehiyo yan. Kaya mas pinakikinggan tayo ng Diyos. No. Walang mas. Dito pinakita ng Diyos, walang mas eh. Yung mas na mas magaling, walang ganon-ganon. In fact, mas pinakinggan ng Diyos yung sa tingin ng taong hindi pakikinggan ng Diyos. At hindi pinakinggan ng Diyos yung ang tingin ng tao pakikinggan ng Diyos. The difference, puso. Isang pusong may pagsusuko sa Diyos. Pusong may pagkilala sa Diyos. Pusong may pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hindi kagaya ng Pariseo. Puro kayabangan. Puro kahambugan. Mga kapatid, gustong ituro sa atin ng mga salita ng Diyos na talagang yung dahilan kung bakit tayo nagiging kalugod-lugod sa Diyos, kung bakit tayo pinakikinggan ng Diyos, kung bakit baga nakalalapit tayo sa Diyos. Gustong ipakita na ang pundasyon ng lahat ng ito, if we are going to analyze the message of the parable, is it's all about grace. It is the very foundation bakit tayo nakalalapit. The pride of the Pharisee and the faith of the tax collector underscore that it is God's grace that saves and justifies us or justifies. Diba? Ipinakikita ng parable na ito na sa kabila na yung Pariseo ay mataas ang tingin sa kanyang sarili, he's so proud of himself, he's full of deeds, but lack of faith. Samantalang yung tax collector naman, walang makitang mabuti sa kanya, pero punong-puno ng pananampalataya. Ipinakikita ng mga salita na to at ng aral na ito, na tanging ang kagandahang loob lamang ng Diyos ang kayang magligtas at magpawalang sala sa tao. Sabi nga sa Roma 3:23, walang taong mapapawalang sala. Walang taong nagiging matuwid. Pag sinabing pawalang sala, nagiging matuwid sa paningin ng Diyos. Pag sinabing pawalang sala, it's also synonymous in forgiveness. Pinatatawad, pinawawalang sala, pinatatawad, ibig sabihin tinatanggalan ng guilt and penalty of sin. Hindi na pinababayaran, tinatawaran na. Ano sabi? Walang taong pinatatawad, pinawawalang sala, nagiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. So, yung pinagmamalaki ng Pariseo, yung ginawa niya, yung pinagmamalaki ng Pariseo na naging siya, hindi po yun nakalulugod sa Diyos. It cannot justifies, forgives, and make righteous.
It is only the grace of God. Eh bakit ba grace? Ano ba ibig sabihin ng grace? Pag sinabi po natin grace, sa ibang salin, unmerited favor. Sabi nga dito, grace is God giving us what we don't deserve. Pag sinabi daw po natin grace, kagandahang loob, ito ay pagbibigay ng Diyos sa atin ng mga bagay na hindi natin karapat-dapat matanggap. Hindi po tayo karapat-dapat patawarin ng Diyos. Hindi po tayo karapat-dapat mahalin ng Diyos. Hindi po tayo karapat-dapat tumanggap ng bagong buhay kay Kristo. Hindi po dapat namatay si Kristo alang-alang sa atin. Hindi po dapat tayo pagpalain ng Diyos. We don't deserve all of those things. What we deserve is punishment. What we deserve is death. Yun ang karapat-dapat tayo. Pero dahil sa grace, God gives us what we don't deserve. And what are those? God forgive us, loves us, and gives us new life in Christ. Yun lang po ang nagbigay sa atin na kapatawaran at pag-ibig at bagong buhay, yung kagandahang loob ng Diyos. Hindi yung mabubuti natin ginawa, hindi yung pagiging pariseyo natin, pagiging mahusay natin, magaling natin, mabait natin, mayaman natin, nagbibigay tayo sa simbahan. Hindi rin yung pagsisimba natin at pagdalo natin sa church. Hindi yung pagpalakpak, pagtalon, pagtataas ng kamay. Hindi iyon, hindi yung pagdarasal. Nagdarasal ka nga, ang laman naman ng panalangin mo, kagaya ng panalangin ng pariseyo, wala ding kabuluhan. Hindi yung pagpapakahirap natin. Mga kapatid, oo, yung tax collector, dinadagukan yung sarili niya. Alam niyo ba kung ba't dinadagukan? Alam niyo kung ba't dinadagukan? Kasi yun yung pamamaraan niya para ipakita na ako'y makasalanan. Pero yung iba kasi ang ginagawa kaya pinahihirapan yung sarili para bayaran yung kasalanan. No, mali yun. Lord, magpipinitensya ako para gumaling ako. Mamamanata ako, Panginoon, para magkaanak ako. Dinadago ka ng sarili para ipakita sa Diyos na siya'y magaling. Hindi rin po ganon. Yung tax collector, dinadagukan niya yung sarili para maramdaman niya yung sakit ng pinagdaanan ng Diyos. Para siya'y maging mababa ang loob. Para makita niya. Salamat, Panginoon, sa kabutihan. Kasi mga kapatid, ang linaw po sa Roma 11:6, kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, at dahil daw grace, ano sabi? Maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa. Grace po ang salvation Grace po yung forgiveness. Yung pagtanggap ng mabuti mula sa Diyos, grace lahat yan. Ano sabi? Pag grace, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa. Roma 11:6. Sapagat kung iyon ay ginawa ng tao ang batayan, pag ang batayan daw ay gawa ng tao, ano sabi? Hindi na yun masasabing kagandahang loob. It cannot be considered grace. Di ba? If by grace, then it cannot be based on works. If it were grace, di ba? If it works, it would no longer be considered grace. Kaya mga kapatid, pag dahil sa gawa, dahil sa kagalingan natin, hindi na po yun grace. Ang problema, grace po So, hindi po kagalingan sa harapan ng Diyos. Patapatan, patotohanan ng puso. Kaya nga sabi sa Roma 4:4, ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, kundi kabayaran.
The one who works receives wage, not grace or gift. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, yung mga hindi nagtitiwala na sila'y magaling, yung mga taong ang tingin sa kanilang sarili mahina, hiwalay sa Diyos, walang magagawa, na nagdudulot sa kanila upang sumampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa kasalanan at itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. So it is by faith. Amen. It is by faith, not works. Kaya nga sabi po sa Efeso 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat maipagmamalaki ang sinuman. Kaya mga kapatid, paglalapit tayo sa Diyos, or should I say, kaya ka nakalalapit sa Diyos, hindi dahil magaling ka, mabait ka, mabuti ka, namamanata ka, nagmonobena ka, nagsisimba ka, nagsasayaw ka sa church, nagfe-fellowship ka, hindi po yun. Naglilingkod ka, hindi po yun. Kung ginagawa mo man yan ngayon, salamat sa Diyos dahil binago na niya ang buhay mo. Pero huwag mong isipin na yan ang dahilan kung bakit nalulukod ang Diyos. It is all about Jesus. Amen. Kaya nga ang sabi dito, yung tax collector, he cried out for mercy. And paano sinagot ng Diyos? And God answered not because he was good, but because God is gracious. Sumagot ang Diyos, tumugon ng Diyos, pinatawad ng Diyos yung makasalanan, pinatawad ng Diyos yung tax collector. Yung nakabayubay sa krus na magnanakaw sa kaliwa, sa kanan, si Dimas, pinatawad yun ng Diyos, isinama ng Diyos sa paraiso, hindi dahil mabuti yun, kundi dahil ang Diyos ay magandang loob. He is gracious. He is loving, mapagmahal, mapagmalasakit, magandang loob, may awa at Amen. Kaya nga mga kapatid, pinakikita sa atin ng Diyos that the only way to be made right with God is through the grace found in Jesus Christ. Amen. Ang tanging daan upang tayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos, pakinggan ng Diyos, pagpalain ng Diyos, ay sa pamamagitan lamang ng kagandahang loob ng Diyos na nasumpungan natin sa pamamagitan ni Jesus Christ. Palakpakan niya po natin. Pero may tanong, kung gayon, Brother Alex, hindi ba contradicting yung parable doon sa sinasabi sa John 9:31? Is it not contradicting? Does the parable contradict John 9:31? Ano ba sabi ng John 9:31? Hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Hindi pala pinakikinggan ng Diyos ang makasalanan. Bakit sa parable pinakinggan niya yung tax collector? Hindi pa makasalanan yon. Ngunit pinakikinggan niya ang mga sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kaloob. Di ba nga yung Pharisee, di ba? Sabi niya, nagtatithe siya, sumusunod siya. Nag-aayuno siya, sumusunod siya. Hindi siya magnanakaw, hindi siya nangangalo niya. Hindi, di dapat siya yung pakinggan, hindi yung makasalanan. So parang contradicting. No, it does not contradict. You know why? Actually, in-affirm pa nga ni John 9:31. Ano in-affirm niya? John 9:31 affirms that God listens to those who do His will. Di ba ang sabi? Sumasamba sa Kanya. Pag sinabing sumasamba, kinalulugdan ng Diyos. Napasasaya mo ang Diyos. Sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ba yun yung pinakikinggan? Ang tanong,
Yung makasalanan, yung maniningil ba ng buwis, sumunod sa kalooban ng Diyos? Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ano ba ang makapaglulugod sa Diyos? Ano ba ang makagagawa ng kalooban ng Diyos at makasasamba sa Kanya? John 6:28-29. Siya'y tinanong nila, ano po ang dapat namin gawin upang matupad namin ang ipinagagawa ng Diyos para siya'y sambahin, para siya'y bigyang kaluguran? Sumagot si Jesus, ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos, sumampalataya kayo sa sinugo niya. Yung pariseyo, hindi sumampalataya. Sumampalataya yung pariseyo sa sarili niya. Kaya nga sabi, nagtatides ako. Nag-aayuno ako 2 beses sa isang linggo. Di ba? Hindi ako katulad ng iba dyan. Hindi ako magnanakaw. Hindi ako mandaraya. Hindi ako maniningil ng bis kagaya ng iba dyan. Di ba? Nasaan yung faith ng Pharisee? Sa sarili niya. Pero yung maniningil ng bis, nasaan yung faith? Diyos ko, kaawaan mo po ako, isang makasalanan. Pinakita nung mananingil ng bis, hiwalay sa Diyos, wala akong magagawa. Kaya hindi siya contradicting eh. Hinighlight pa, in-emphasize pa na ang tinutukoy ng John 9:31 ng mga sumasamba ay yung mga taong ginagawa ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesus. The tax collector, broken and humble, believed in God's mercy and grace. Nanalig ang maniningil ng buwis sa kabutihan ng Diyos, sa kagandahang loob ng Diyos, sa kabila na siya'y wasak. So tayo po dapat ganito. Kagaya ng tax collector, let us believe in Jesus. Let us put our full confidence upon Christ Jesus. May we always be broken. May we always be humble so that we can come into the gracious throne of God with faith and surrender. Sana lagi tayong wasak. Sana lagi tayong mababa. Para lagi tayong makalalapit sa Diyos nang may pananampalataya at pag-asa na hiwalay kay Kristo, wala tayo. Kaya po mga kapatid, anong naging tugon ng Diyos? Dahil sa pagpapakumbaba at pananampalataya ng maniningil ng buwis, ang lalaki ito ay umuwing matuwid sa harapan ng Diyos. Ang nagmamataas ay ibinababa at ang sino mang nagpapakababa kagaya ng maniningil ng buwis ay itataas ng Diyos. Kaya mga kapatid, pag tayo inaargabyado, pinahihirapan, binubuli, tayong matakot, huwag tayong manghina, lumapit lang tayo sa Diyos. Doon tayo wasak eh. Lapit tayo sa Diyos. Tingin natin ang tulong ng Diyos. Sa ating paglapit, sabi nga, with faith that kneels, in faith that pleases. Yung pananampalatayang naninikluhod at nagpapakababa ay ang pananampalatayang tunay na nakalulugod sa Diyos. Sabi sa Hebreo 11:6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Inaanyayahan po tayo ng Panginoon na tayo po ay huwag magpanggap na matuwid. Kundi tanggapin natin na tayo ay wasak. Let us admit that we are broken. It is the only when we humble ourselves before Him that we experience His transforming grace.
Kaya mga kapatid, sa oras na ito, inaanyayahan ko kayo. Huwag kayong matakot lumapit sa Diyos sa kabila ng iyong kahinaan, sa kabila ng inyong paghihirap at mga bagay na pagkukulang. Hindi po yan dahilan para hindi tayo pakinggan ng Diyos. Hindi po yan dahilan para hindi tayo kalugdan ng Diyos. Let us put our faith and full confidence unto Jesus, the finisher and the perfecter of faith. Sabi ng Diyos ang kanyang paanyaya, lumapit kayong lahat sa akin, kayong lahat na napapagal, lahat kayong wasak, lahat kayong sira, at bibigyan ko kayo ng kakahingahan. Amen. Amen. Sana natutunan natin na hindi pagmamataas ang kailangan ng Diyos. Hindi galing mo lang ang ibig ng Diyos. Kung magaling ka, kung mahusay ka, ipaglingkod mo yan sa Diyos, pero hindi mo yan bibilangin. Kundi yan ay gagamitin mo at pagpapasalamat mo sa Diyos. At sasabihin mo, salamat Panginoon, may lakas ako't may talento ako na magagamit para ipaglingkod sa iyo. Sapagat alam kong ito lang ang tunay na makapagbibigay ng saysay sa buhay ko. Still, a worship of surrender. Sana po mga kapatid, sa oras na ito, tayo po napagpala ng mga salita ng Diyos. Dalangin ko sa Panginoon at mamaya sa inyong pananalangin sa Panginoon. Lumapit kayong wasak, lumapit kayong nagpapakumbaba. Sapagat yan ang itinataas ng Diyos, yan ang panalangin na kararating sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pagpalain tayo. Purihin po muli natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nawa po napagpala tayo ng mga salita ng Diyos na ating napakinggan. At nawa po maisabuhay din po natin ito at mai-share sa lahat ng ating mga kakilala. Ayan po, muli po tayong manabik sa susunod na Miyerkules, Midweek Fellowship. Ganito rin pong oras, 6 to 8 p.m. Via live streaming pa rin po. At siyempre po, yung ating Youth Fellowship, every Saturday naman po yun, 5 to 6:30 p.m. Ipag-imbita po natin sa ating mga kabataan. At siyempre po, yung ating Sunday Fellowship, meron po tayong morning session, 9 to 11 a.m. At yung afternoon session po natin, 2 to 4 p.m. Ayan po, tema po ng ating community, ang pastor natin, mahal natin. Ang community natin ang lingkod, syempre po, mahal natin. At ang ating pamilya, mahal natin. At ang tema ng ating community ngayong taon, ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod, nahahayo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah.